Hello guys, magandang umaga sa inyo lahat. Ngayon gawa tayo ng reaction video dito sa nagbabiral na isang nagtutulak ng karton at isang driver ng pickup na nagkaroon ng di pagkakaunawaan. As you see in the photograph, ayan, binigwasan ng driver yung isang lalaking nagkakarton. Isang parang kinanti yung lalaki, alam na may kasamang bata. Ayan. Pagka ganyan po yung sitwasyon, dapat nag-uusap. Lalo na yung isa may kasamang bata. Wala po tayong karapatang manakit ng ating kapwa. Kahit ano pa man estado natin sa buhay. Iwasan nung tsaka kung meron kayong pagtatalo or di pagkakaunawan, hindi yan ang tamang lugar para kay magsagutan o magbatuhan ng inyong mga sinasabi. Pwede naman sa police station o sa barangay para pagharapin kayong dalawa para maging maayos ang inyong gusot. Hindi ganyan na sa daan pa. Tapos yung isa, driver, bibigwasan bigla yung nagkakarton lalaki na may dalang bata. Ayan. Kasi wala tayong karapatang manakit ng ating kapwa, lalo na pagkaganyan mga sitwasyon. Kasi pagka may bata, nakakakumpo yan. Tatatak sa isip ng bata na, yung driver na to, kinanti yung ama ko, ganun. Kaya the best, pagka ganyan may mga gusot o hindi pagkakaunawan, ayusin po. At kung di talaga magkasundo, magkasuhan kayo sa barangay or pwede sa police. Ayan. Pero mas maganda, maging maayos ang inyong usapan pagka ganyan mga sitwasyon. At huwag tayong manghamak o manliit ng ating kapwa. Ayun na nga, ayan. Dahil sa tulong na rin ng mga reaction video ng ating mga content creators, lalo na dito sa PNP, ay agapang inaksyonan po ng LTO. Shoutout sa LTO, lalo na kay Assistant Secretary Marcos Lacanilaw. Ayan. Yung pong driver na nakit sa mag-amang magkakarton, sinuspindi po ng 90 days ang kanyang lisensya. Po kinukundi na po kasi ni Marcos Lacanilaw ang pananakit ng driver sa isang ama na may kasamang anak na batang babae. Yung po kasing nagkakarton nakasagi po ng Toyota Hilux na kulay puti. Ayan. Makikita nyo nga po sa viral video na kung na-upload nyo man po yun, yung ginawang paghampas po nung driver do sa lalaki sa harap mismo ng kanyang minor de edad o anak na batang babae. Dahil dito po ay inatasan kagad nga po ni ASEC Lacanilaw through LTO Intelligence and Investigation Division or IDD na mag-issue ng show cause order sa nasabing driver. Kasabay po niyan yung pagpapatupad nga po ng suspension ng kanyang lisensya within 90 days. And nakasaad sa sinasabing show cause order na kailangan niya magpaliwanag sa nasabing insidente. Ayan. Kung bakit o dapat suspindihin ang kanyang lisensya bilang paglabag nga po sa isang improper person to operate a motor vehicle. Ayan. Pinagsusumiti po yung driver ng notarized comment or explanation na naglalaman niya po ng kanyang mga paliwanag. Ayan, syempre nagbabala din po si ASEC Lacanilaw na maaaring ma-revoke ang kanyang lisensya kung hindi siya dadalo, kung hindi siya attend na mga hearing or pandinig. Hindi kasi kinukonsintihan ng ahensya yung mga ganitong pag-uugali o ganitong asal, lalo na sa lansangan. Kaya dapat po talaga managot yung driver. May nag-comment nga po sa ating video. Ayan, 2 Timothy 3 chapter 1. Ayan, bawal daw masagasaan yung kanyang Hilux or maggasgasan. Ayan. Ayan, may nag-comment din, daming kaso niyan, pwedeng child abuse. Ayan. Kaya po tayo, kung makasagi man tayo ng sasakyan,
or masagian tayo sa sasakyan, huwag ganyan, huwag ganyang ugali. Mag-usap tayo ng tama at naayos sa tamang proseso base sa katayuan natin sa buhay, dahil lahat tayo pantay-pantay lamang, walang malaki o mataas sa ating kinatatayuan. Iisa lang ang mataas sa atin, Panginoon. God bless everyone.